So, hi guys! Kung napanood nyo na yung previous vlog namin dito sa stream na to, nung pumunta kami ng gabi, sobrang dinumog siya ng tao, sobrang crowded ng place. Pero eto, around 7 AM, pinuntahan namin ulit siya and sobrang luwag niya na. Usually, yung mga nagpupunta dito ng gantong oras is yung mga nagjo-jogging lang. So, eto, merong mga stone na pwede nyo tawirin yung kabilang side and wala lang masyadong chair dito, so hindi kayo makakapag-chill and makakatambay dito ng matagal. So, nung araw na to is pupunta lang kami sa Suwon. Yung Suwon is kilala na marami din mga historical places and mga shooting place ng mga K-drama. So, yung etong Suwon na ito, 2 hours away siya from here sa stream na to. Two hours bus ride to from Seoul and 2 bus din yung sasakyan nyo if manggagaling kayo dun sa stream. If gumagala talaga kami, mas pinipili namin yung bus ride kesa sa train kasi mas gusto namin na nakikita namin yung view. Kasi diba pag nasa train is nasa ilalim lang sila. So here sa Suwon, sobrang lamig niya if i-compare sa Seoul. Halos naka 3 to 4 layers rin kami dito. Sobrang quiet nung place. Wala masyadong mga tourist na nagpupunta. Sobrang bihira lang naman actually kasi medyo mahirap nga siyang puntahan and medyo malayo siya. Sobrang daming cafe, photo booth, and mga cute spot na pwede talagang pagpicturean. And also, if big fan kayo ng Lovely Runner o mga iba pang K-drama, napakadami ditong mga nag-shooting sa place na to. Aside sa mga pinag-shootingan ng K-drama, marami pa kayong pwedeng puntahan kagaya ng Fortress Wall. Going sa Fortress Wall, naglakad lang talaga kami and yun nga marami kaming nakita din ng mga area dito na mga kainan, restaurant, sadly close lang sila kasi sobrang aga pa netong time na to. Andito pa din tayo sa Suwon, so isa ito sa mga pinuntahan naming place yung Fortress Wall na ito. Binuo to around 1794 na isa sa mga king sa Korea. Hindi ko lang alam yung tamang pronunciation ng name nun. And ginawa niya to para maprotektahan yung city and as well as i-honor yung father niya, yung mga remains ng father niya. Sobrang taas lang nung kailangan yung akyatin dito, so we advise na magsuot talaga kayo ng shoes na sobrang komportable kayo. If makikita nyo guys, sobrang araw pero wag kayo magpapalin lang yan. Hindi nyo pwedeng banggitin yung saltang baka parang Baguio vibes lang. Sobrang lamig. So we advise talaga na mag-invest kayo sa mga heat tech nyo and sa mga puffer jacket, especially if first time nyo magbi-visit sa mga winter countries. Sa lahat ng area dito sa place na to is free lang talaga. Meron ding mga information na pwede nyong basahin para malaman nyo yung history ng place na to. So after naming debutin tong buong area na to, pupunta lang kami sa Starfield Library. 130 minutes din yung biyahe starting dito sa Fortress Wall na to papunta doon sa library. Ang gamit nga pala naming app pang navigate dito sa South Korea is yung Naver Map. Huwag niyong kakalimutang i-download yon before kayo pumunta dito sa South Korea. Pwede nyo din i-download yung app na Buka-Check. Yun naman yung app na ginagamit para ma-check nyo if magkano yung balance ng T-Money card nyo. And lagi nyong i-check yung card nyo kasi hindi pwede sa bus na magbayad kayo ng cash. May mga bus na hindi na nag-a-accept. So, pwede kayong pababain ng bus driver if hindi nyo mababayaran. So, mahahassle pa kayo. So, lagi nyo i-check yung balance ng T-Money card nyo para makapag-load kayo agad sa mga convenience store. And sa mga paglo-load ng T-Money card, tandaan nyo na cash lang ang pwede nilang tanggapin sa mga convenience store. Yung library nga pala is located siya inside sa mall, COEX Mall ang tawag doon. And eto, papunta na tayo doon. Medyo gutom na kami nung part na to, kaya natatry sana namin yung McDonald's. Unfortunately, sobrang nagkikrave na kami sa rice, kaya hindi kami kumain doon. Meron sa loob na mga convenience store din. Hindi ko lang maalala kung anong kinainan namin, pero sobrang mura din nun. Parang 7-Eleven lang ata siya, pero 200 pesos lang yung kinain namin. Sobrang busog na. Yung library din is free entrance fee lang. Pwede din talaga kayong mag-open ng books dyan. So after namin sa library, pupunta na kami ng Han River. Yung Han River is around 40 minutes away from the Starfield Library.
Nag-rent kami ng bike sa Hand River for around 900 in pesos na siya. Good for 4 packs na siya. Pero mas marirecommend namin yung mga solo bike para maikot nyo yung buong area. Sa case kasi namin, may kasama kaming bata and hindi siya marunong mag-bike. By the way, tuturuan naman kayo dito kung paano mag-brake, kung paano busina and all. So guys, nag-drive ako two-wheel. Pero di ako nag-scooter. I mean, hindi nag-iikot. Ano tawag dito? So after naming mag-bike, naglakad-lakad lang kami dito sa park na to, and then kulang yung Han River experience nyo if hindi kayo pupunta sa famous na convenience store and magra-ramen doon. Meron ditong playground, tables and chair, and then mga picnic mats if gusto nyo talaga magstay dito sa park na to. Meron zipline yung playground nila. Tapos sabi, bumili pagkain kami sa sir. Kasi 100% kami. Gutom kami. May hawakan mo to, mag-ano ka, tas hawak mo to. And this is how our day went, guys. Nakapunta kami sa stream, sa Suwon, sa Gangnam, and then dito sa Han River. So, up next, sa second day is pupunta na kami sa Elysian Ski Resort. Elysian Ski Resort, yung napili naming puntahan na ski resort kasi meron pang isang sikat, yung Vivaldi. Medyo mas malaki daw yun and mas maraming activities, pero for the first time muna, ito lang muna yung in-experience namin. And for only 13,484 pesos, nabook na namin itong activity na to via Klook, and included na din doon yung ski suit rental. So sa ski suit rental, pwede kayong mag-rent doon ng mga protective gear. Sobrang importante noon yung mga knee pads and yung protection para sa butts kasi kapag nadulas kayo sa snow is sobrang sakit. Yung rent doon is nasa 15,000 Korean won, and then meron din kayong pwedeng i-rent doon na yung mask na meron ng helmet siya na meron ng eyeglasses for also 15,000. Pero in our case kasi meron kaming dalang mga eyeglasses namin, so helmet lang yung rent namin. Nasa around 5,000 Korean won lang siya per head. Also, included na din itong mga shoes na ginagamit para sa ski and yung mga ginagamit din para mag-slide and yung hawakan mo. Pagdating nyo ng ski resort, dadaretso kayo doon sa mga equipments and then susukatin yung shoes nyo, and meron ding free locker dito kung saan pwede nyong iwanan yung mga gamit nyo. Included na sa package na binili namin is yung dalawang conveyor lift. Yung isang conveyor lift is a moving walk, iaakyat ka niya papunta sa practicing slope. And then yung isa is sky lift, para na siyang cable car, iaakyat ka naman niya sa medyo mas mataas na slope. So, sa entrance pa lang is parang meron nang ibibigay sa inyong ticket card. Itatap nyo yun every time na sasakay kayo dito sa moving walk and dun sa skylift. By the way, yung package na napili namin is walang kasamang basic lesson. Kasi nakita namin sa Klook may additional 3,000 pesos siya. Pero buti na lang on the spot is nag-offer din yung coach namin and also yung tour guide namin na for only 20,000 Korean won or 800 pesos is tuturuan na nila kami ng basic lesson. And in-advise din naman talaga nila na kaming dalawa na lang ng daddy and ako yung tuturuan nila. So si mommy and yung baby naming kasama is kami na lang ang magtuturo after naming matuto from the coach. So buti na lang talaga itong kasama naming baby, 9 years old pa lang, is natuto din agad siya. Kaya na-enjoy din namin talaga itong ski experience namin. So ito nga pala yung practicing slope. Bago kayo magpunta sa medyo matataas na slope is kailangan medyo masanay muna kayo dito. Don't worry kasi merong mga net dito sa paligid niyan, so hindi kayo susubsob sa mga damuhan.
nga pala ditong iba't ibang slope. Itong pang-practice na slope, merong beginner and intermediate and then advanced. So if medyo sanay ka na at hindi ka na bumabagsak at nakakabangga, pwede ka nang mag-proceed sa isa pang beginner slope. Also, isang tip pa is kumain talaga kayo ng madami sa breakfast kasi hindi nyo talaga mababantayan yung oras dito kasi sobrang mag-e-enjoy kayo. Late talaga kayo makakapag-lunch. So, ito yung Skylift na sinasabi ko. Ito yung kailangan nyo ng RFID card na ibibigay sa inyo sa entrance. So, advice ko lang din na ilagay nyo siya sa accessible na pocket. Telling me I'm worth a million days. I spin, I glow, I rise, I shine. This light is mine, this light is mine. Step into the groove, no time to doubt. Turn it up till the voice is out. I shine like this. And itong lift na to is hindi nga pala pwedeng itong umikot-ikot kayo. So, iahatid lang talaga kayo ng lift na to and then bababa na kayo sa slope. So, yung slope na to is medyo mataas na kaya dapat medyo nakapag-practice na talaga kayo dun sa isang slope. You'll never miss. Walking on air in my silver shoes. Each step a rhythm, I've got nothing to lose. Every shadow bows, every corner bends. The glow starts with me, it never ends. Feel the pulse, feel it in my chest. I'm alive, I'm my very best. So, itong activity na to is sobrang nakakapagod siya physically kaya we advise na yung itinerary nyo kinabukasan ay dapat sobrang chill lang. 2 hours and 30 minutes away din to from Seoul, so yung biyahe nyo is medyo mahaba talaga. So, pag pauwi, medyo makakatulog kayo ng mahaba. If nagugutom and pagod na rin kayo, meron namang lounge if nag-book kayo via Klook. So, pwede rin kayo magpahinga doon. And meron din restaurant with cafe. And yung ordering system nila is via credit card and online na siya. So, hindi na kayo pipila ng mahaba doon sa cashier. And ito, medyo pagod na kami. So, ina-enjoy na lang namin yung experience namin here. And then after neto, ihahatid na ulit kami sa drop-off area which is yung napili naming drop-off is yung Myeongdong. And after namin makarating ng Myeongdong, naglakad-lakad lang din ulit kami doon. Here naman sa Myeongdong is okay din siyang i-explore pero yung mga food street is hindi ko masyado recommended since sobrang pricey niya talaga comparing doon sa mga kainan na malapit sa hotel namin. And then ito, naglalakad-lakad lang kami sa shopping street. And okay din talaga pumasok kayo sa iba't ibang shops ng mga skincare kasi itatry din nila talaga sa skin nyo for free yung mga products nila. Medyo mahilig lang silang magbenta ng mga bulk orders na and huwag kayong mahihiyang tumanggi if ayaw nyo munang bumili ng maramihan and if hindi nyo rin nagustuhan yung product, okay na okay din naman tumanggi sa kanila. Very accommodating yung mga sales dito na nagbebenta sa Myeongdong Street. Ang okay lang din talaga sa skincare products ng Korea is sobrang effective talaga. When it comes naman sa mga shoes, sobrang mura din naman dito sa Myeongdong. And i-add ko nga lang din pala sa mga shops na nagbebenta ng skincare. Madalas din dito sa Myeongdong Shopping Street is may makikita kayo na buy 2 na 10 packs ng face mask is meron ka ding free na 10 pieces. So, cheap na rin yun. Cheapest na rin as gagamitin mo siya if pampasalubong mo. And also, yung mga shops dito is sobrang hilig mamigay ng mga freebies. In our experience is bumili lang kami ng isang product and then ang dami ng freebies ulit na face mask. Makikita niyo na nga din pala dito sa Myeongdong yung mga famous brand na made in Korea so pwedeng-pwede niyo siyang i-explore.
So, ayun lang guys. After namin mag-ski, nagdiretso na kami dito sa Myeongdong Shopping Street. Nag-ikot-ikot and then kinabukasan is pahinga namin yun. So, mga magkaka-feel lang kami maglalakad around the area. So, if you have any other question or any tips na gusto from us, is feel free to comment down below. Thank you for watching!